Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik tayo muli para naman magbahagi ng ating experience based na mga karanasan tungkol sa pag-aalaga ng ibon. At kung bago lang po kayo nakapagsulyap sa ating video, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga topic na dinidiscuss natin at sa mga previous video na siksik ng informasyon at kaalaman para sa breeding, hand feeding, conditioning at anything related sa pag-aalaga ng ibon. No, balikan niyo po yung mga previous video natin, yung mga matatagal na nating video na kapupulutan niyo po ng maraming impormasyon para sa matagumpay na pagpaparami ng iba't ibang uri ng ibon. So, subscribe na kahabi at i-turn on mo ang iyong notification bell. Ngayon po ay update tayo tungkol doon sa breeding ng ating aqua project. No, yung unang breeding natin, meron tayong nag-iisang anak na aqua. Ngayon, ano ba ang meron doon sa pugad nila? No, after ng ating bakasyon, ay natutuwa ako na merong sorpresa na naghahantay sa atin sa ating pagbabalik dito sa ating ibunan doon sa pugad ng ating project aqua mutation. Ano ba yung aqua mutation na yan? Isa po yan sa pinakabagong mutation ng African lovers dito sa atin. At marami po ang nag-acquire niyan at naghahangad na magkaroon ng ganyang mutation dahil sa kakaibang kagandahan na taglay nito. At meron siyang tatlong iba't ibang anyo. Yung Aqua Blue 1, Aqua Blue 2, at yung pangatlo, yung homozygote. No? Ang aqua po, para makapag-produce kayo niyan, kailangan lang ng isang piraso. No? Dominant siya sa blue series at recessive naman sa green series. No? According dun sa mga kahabi natin, na nakuhaan natin ng ganyang uri ng ibon, at dun sa meron pang mga nag-aalaga ng ganyang mutation ng ibon. So, may halintulad siya sa Par Blue, kaya para makapag-produce ka niya ng Aqua Blue 2, yung pinapares yung Par Blue sa Aqua, no? Para na maglalabas yun ng Aqua Blue 1 saka Blue 2. Pwede mo naman din ipares yung back-to-back na Aqua para naman maglabas ng homozygote, no? Yung mas matingkad yung ulo nung ulo niya. So ayan, nakikita niyo po sa screen, sa video natin yung itsura ng mga ibon na yan. So ngayon, tingnan natin, ano ba, meron na ba tayong visual aqua na paanak? Ano ang ibibigay sa ating sorpresa nitong pair natin ng aqua project? So pasok tayo sa ibunan, pilitin natin yung ating pair na sa pugad nila. Sana meron tayong visual sa clutch na to. Pasok tayo. Okay. Ayan yung aqua blue to natin. Creamy yung ulo, no? Kulay cream. Pasensya na ulit doon sa likod na medyo madumi na. Hindi pa natin malinisan dahil naka-breeding tayo. Nag-breed tayo. At ito, ang sorpresa ng sumalubong sa atin. Yan, mga bagong pisang inakay ng aqua. At susubukan nating magkaroon ng differentiation sa susunod nating video tungkol sa kung paano mo makikilala ang aqua habang bata pa. No, dito, siguro hindi pa natin malalaman. Pero i-compare natin yan habang lumalaki sila. Ang bala ko, i-handfeed na lang to para pa-monitor natin yung day by day development niya at ma-compare natin, no, yung kulay nila, yung coloration ng katawan habang tinutubuan ng balahibo para malaman natin yung markings ng isang aqua mutation habang bata pa siya hanggang sa maging fully grown na. No, yung mga ganyang kalalaki na. So, abangan natin mga kahabi na siguro itong mga inakay na to by Saturday or Sunday ay kukunin na natin para sa hand feeding, no? Mag-hand feed na lang tayo para
close monitoring yung gagawin natin, no? Para makapagbigay tayo ng impormasyon sa inyo sa mga nagpa-project ng ganitong mutation ng African lovebird. Yan, mga short split dilute po yan. Possible split pale. At sure na parehong puro opa po ang lalabas dyan. So sana mayroong mga visual na aqua para ma-compare natin yung aqua sa non-aqua habang bata pa sila. So yan po yung breeder natin. Opaline, aqua blue 2. Yan. Yung isa split pale, misty. Yung babae ay opaline green, dilute. Split pale palo, Ewing. Okay. So abangan natin na lumaki pa ng konti. Then update ko kayo pagka in-early harvesting natin sila. Yun po yung status ng ating aqua project, no? At natutuwa ako na meron naman tayong bagong mga inakay mula dun sa parisan na yon. Sana ay maging successful tayo at sana kahit na isa o dalawa ay mag-visual aqua yung anak nila. Salamat mga kahabi sa inyong support at panonood. God bless po sa inyo lahat.